Sa mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our daily devotion at ngayong araw po is una pong Monday po o bagong topic po natin. Ito po ay patungkol po sa 7 postures of prayer po. So ang kalaki po ng ating series po, ito po ay patungkol sa praying with faith po. So para po sa ating scripture, ito po ay matatagpuan sa Matthew chapter 8 verse 5 to 10. At ito nga po ang sabi sa English po. When Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, asking for help. Lord, he said, my servant lies at home paralyzed, suffering terribly. Jesus said to him, shall I come and near heal him? The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word, and my servant will be healed. For I myself, I am man under authority, with soldiers under me. I tell this one, go, and goes, and the one, come, and he comes. I say to my servant, does this, and he does. At ito naman po sabi sa Tagalog po. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanyang isang opisyal na hakbang Romano at nakiusap, Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado. Siya po ay nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. Sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at papagalingin. Ngunit sumagot sa kanyang mga opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling ng aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakataas na pinuno na may nasasakupan ding makawal kapag inuutusan ko ang isa. So yun po yung ating scripture po para sa araw na to. And para naman po sa ating teaching po, una, He seeks the right person. So pag sinabi pa natin He seeks, alam po na ating Panginoon Diyos kung sino po yung sinisik niya po bilang isang tao, or He know the right person po to be His man or minsa po para mas ang ating Panginoon Diyos po kasi minsan kapag nakikita niya po yung righteousness po ng isang tao is ginoglorify, binibigyan niya po ito ng atensyon para gawin po minsan isang alagad po ng ating Panginoon Diyos or to gospel His word po para po dito sa ating mundong ibabaw po. So pangalawang katulad po, He believed in Christ's power. So bilang isang Kristiyano po, tayong mga Kristiyano po, we believe in Jesus Christ power po. Kasi pag once po ang kapangyarihan po ng ating Panginoon Diyos po ang gumalaw po dito sa mundong ibabaw po, alam na po natin kung ano po minsan ang kahihinat-natan po nito. Pwede po minsan ang kapangyarihan po ng ating Panginoon Diyos gamitin niya po para magunaw po yung mundo. But in the reality po, hindi po ginagawa po yun ng ating Panginoon Diyos kasi pinapahalagahan po tayo ng ating Panginoon Diyos po, ng ating Ama po. Kasi ganun po siya bilang isang makapangyarihan na Ama po, ginagamit niya po yung kapangyarihan niya po sa tama po para mas mapalapit po tayo sa Kanya or mas makaroon po tayo ng strong relationship po sa ating Panginoon Diyos. So pangatlong katulad naman po, He causes Jesus to marvel at His face. So sabi po dito sa pangatlong katulad po, ang ating Panginoon Diyos po is minamarvelize na po yung mga tao po na nagkakaroon po ng faith sa Kanya or nagkakaroon po ng paniniwala po sa Kanya, kasi ganun po minamarvelize po ng ating Panginoong Diyos. Kapag minamarvelize na po tayo bilang mga anak niya po is super focus po talaga siya para ipamahagi po yung faith or ipamahagi po yung righteousness po ng ating Panginoong Diyos po sa atin bilang mga anak niya po. So yun lamang po para sa araw na to. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po ulit bukas para po sa ating daily devotion.